Isang katok mula sa pinto ng kwarto ang pumukaw sa atensyon ni Patricia. Nakatanaw siya sa kanyang malaking bintana at pinagmamasdan lang doon ang matataas na puno na inaalagaan niya simula nang maliit pa siya. Patricia. Tuluyang pumasok ang kanyang ina sa loob ng kwarto habang nakatingin ito sa kanya. It's time. Your dad and I need to discuss something important with you. Inaasahan na ito ni Patricia. Pero hindi siya lumingon agad. Sa halip, tumangulang siya bago nagpakawala ng buntong hininga. Yes, Mama. Nang tumayo siya, hindi na siya nagsalita. Sa halip, naglakad siya palapit sa ina at sabay silang lumabas ng kwarto. Dumiretso sila sa dining area. Hapunan na rin naman at nakahanda na ang napakaraming pagkain. Doon, naabutan nila ang kanyang ama. Nasa gilid ng mesa ang laptop nito habang may binabasang files. Nang magtaas ng tingin ang kanyang ama, diretso ang titig nito sa kanya bago nito ilapag ang file sa lamesa. Your mother and I already made our decisions para sa kumpanya at para sa pamilya natin. Halos bumuo ng daliri ng dalaga sa sariling palad. You will marry Vincent Merillo. Patuloy na nanginginig ang kanyang kamay habang sinisikap na pigilan ng emosyon na nagbabadyang sumabog mula sa kanyang dibdib. Hindi na niya nagawang umupo pa. Sa halip tumayo siya roon na tila napako sa kinatatayuan at ang mga mata nakatitig lang sa kanyang ama. Papa, I thought we talked about this before. Ang tanging nasabi niya na bahagya pang namamaos ang boses. Tumikhim ang kanyang ina. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang braso. Anak, alam kong ito ang ayaw mo. Pero kailangan nating maisalba ang kumpanya. Matagal na naman talaga itong pinag-usapan eh. At wala na tayong oras para magpatumpik-tumpik pa. Napailing si Patricia. Pilit nang umiti kahit ramdam niya ang pagkirot ng puso. But Mama, hindi ba pwedeng may ibang paraan? I can work for the company, I can... Mabilis pinutol ng kanyang ama sasabihin. Hindi mo naiintindihan, Patricia. Madiin ang boses nito, na puno ng otoridad. Hindi lang ito tungkol sa pera o negosyo. Ang kasal na ito ay magbibigay ng seguridad, hindi lamang sa ating pamilya, kundi para sa lahat ng empleyado na umaasa sa atin. Bahagya namang umiti ang kanyang ina. You've been ready for this, Iha. I trust you that you will not fail me. Dahil sa malambing na tono ng kanyang ina, pikit matang sumagot siya sa mga ito. I'll do what you think is good for the company. Isang tahimik naman siya nang sumalubong kay Patricia. Nang ipasok ng kanyang personal butler mga maleta niya sa napakalaking mansyon ni Vincent Merillo, ang asawa niya sa papel. Paano ba yan, ma'am? Mauna na po ako. Matamlay na tango ang isinagot niya bago inilibot ang tingin sa paligid. Wala man lang kakulay-kulay ang lugar. Para ba itong gray and black lang? It was huge, yet lonely. Mahinang ani niya sa sarili bago naglakad palapit sa hagdan. Oh, you're here. Welcome home, Mrs. Merillo. Natigilan siya dahil sa nakakakilabot na malamig na boses na nagmula sa kanyang likuran. Unti-unti siyang lumingon at nakita ang isang matangkad na lalaki. Maayos ang istruktura ng mukha nito hanggang sa panga na nagpalabas ng pagiging manly ng itsura nito. Mula sa kinatatayuan niya, amoy na amoy niya ang hindi masyadong matapang na pabango nito. I'm Vincent Merillo. Nice meeting you, wife. Halos mahigit niya ang hininga. Dahil sa kabila ng malamig nitong tono, may kung anong lambing sa tinig nito. Vincent. Hindi niya alam
kung may halong panunuya ang pagtawag nito sa kanya bilang wife. O sadyang, ganoon lamang talaga ang paraan nito ng pagbati. Mabilis niyang inayos ang sarili. Itinaas ang ulo upang itago ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mata. Hindi niya hahayaan na magpakita ng kahinaan. Lalo pat alam niyang ito ang simula ng kanilang arranged marriage. Mula ngayon, kailangan niyang maging matatag. Nice meeting you too. Malamig niyang tugon habang pilit pinapantayan ng malamig na titig ni Vincent. I suppose we'll be sharing this place from now on. Bahagyang tumango ang lalaki, habang ang labi nito ay kurbang-kurba sa isang tipid ng ngiti. Ngunit hindi umabot ang ngiting yon sa mga mata nito. Yes, we will. Pero tandaan mo, sabi nito habang humahakbang to palapit sa kanya. Sapat na ang distansya para maramdaman ni Patricia ang init ng katawan nito kahit na malamig ang salitang binibitawan nito. This is purely a business arrangement. Don't expect anything more. Masakit na katotohanan yun para sa kanya. Ngunit ito ang inaasahan niya mula pa lang na mapilitan siyang pumayag sa kasunduang ito. You don't need to remind me, Mr. Murillo. I'm well aware of that. Then it's settled. Follow me. I'll show you your room. Nilagpasan siya nito at nauna nang umakyat sa hagdan. Nagpakawala naman muna ng buntong hininga ang babae bago sumunod dito. I cooked for dinner. Matapos ang pagkatok, ito ang bumungad na boses kay Patricia. Nakahiga siya ngayon sa kama niya habang nakatitig sa kisame. You do? Bahagya pa siyang nagulat. Kaya napaupo siya ng kama habang nakatingin dito. Wala naman kasi sa itsura nito. Yeah, kaya halika na sa baba. Baka lumamig na yun. Nang makatayo sa higaan, doon lang pinagmasdan niya ang lalaki. Hindi may pagkakailan ni Patricia na may itsura talaga ito. Napakagwapo. Nang lumabas ito, tahimik lang siyang sumunod. Habang bumababa si Patricia mula sa hagdan, tahimik ang buong bahay, maliban sa mga marahang yabag ng kanilang mga paa. Ang lamig ng gabi tila sumasabay sa distansyang nararamdaman niya sa pagitan nila ni Vincent. Bagamat nasa isang bubong sila, parang may isang malinaw na linya na hindi maaaring tawirin. Pagdating nila sa dining area, bumungad kay Patricia ang isang mesa na maayos na inayos. May simpleng centerpiece ng kandila, 2 set ng plato, at mga pagkaing nakahain. Hindi niya inaasahan ang ganitong eksena mula kay Vincent, na tila laging malamig at walang emosyon. Habang inilalapag niya ang sarili sa upuan, napansin niyang abala si Vincent sa pagsasali ng alak sa kanilang mga baso. Tumitig ito sandali kay Patricia, bago sumulyap muli sa alak na dumadaloy sa baso. Red wine. I hope that's fine with you. Sabi nito. Walang bakas ng ngiti sa kanyang labi. Yes, thank you. Sagot ni Patricia. Pilit na pinipilit na wag magpakita ng kaba. Ikaw talaga nagluto? Tanong ni Patricia. Hindi maitatago ang pag-aalinlangan sa boses niya. Bahagyang tumigil si Vincent. Tinapunan siya ng tingin at sa katipid ng umiti. I did. I find cooking therapeutic. Sagot nito. Tila nag-aalangan kung dapat bang magpakita ng bahagyang kahinaan sa harap niya. Isa ito sa mga bagay na gusto kong gawin kapag wala akong trabaho. Napaisip si Patricia. Minsan, may mga aspeto pala si Vincent na hindi niya inaasahang makikita. I didn't expect that. Amin niya habang nauupo sa lamesa. Nang magising kinabukasan si Patricia, inilibot niyang muli ang tingin sa loob ng bago niyang kwarto. Naninibago pa siya dahil hindi niya natatanaw ang mga puno niya sa labas ng bintana. Ipinilig niya ang ulo at napagdesisyon ng maligo muna bago bumaba. Sinusuklay niya ang buhok habang naglalakad pababa ng hagdan.
Mula sa posisyon niya, kitang-kita niya si Vincent na mukhang abala na nagbabasa ng files habang nakaupo sa couch. Nag-aalangan man, naglakas loob siyang batiin ito. "Good morning," mahina niyang sabi, na bahagya pang nag-aalangan. Agad na inangat ni Vincent ang tingin mula sa hawak niyang papel. Saglit na sinipat ang babae. "Morning." Malamig nitong tugon. Ngunit may bahagyang kisnap sa mga mata nito. Ipinagpatuloy nito ang pagbabasa at tila walang balak na dagdagan ang kanilang usapan. "Have breakfast." Dagdag nito na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Napakunot ang noon ni Patricia sa kakaibang pakikitungo ni Vincent ngayon. Ang lalaking kaharap niya ngayon, ibang-iba sa naging kasama niya kagabi. Tila mas malamig, mas malayo. Ngunit napansin din niyang may isang kakaibang bagay. Ang pabango nito. Hindi ito ang parehong amoy na naamoy niya kagabi. Busy ka ba ngayon?" Tanong niya habang lumalapit. Pilit na binabaliwala ang biglaang kaba sa kanyang dibdib. Bahagyang ibinaba ng lalaki ang papel na hawak at humarap sa kanya. Nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Yes, I am." Sagot nito, walang anumang pagbabago sa malamig na tono. "May mga kailangan kang tapusin?" Tumango naman ito. "Yes, mostly contracts." I see." Nagkibit balikat siya, napilit nagpipigil ng inis. Tumalikod siya upang pumunta sa dining area. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa kusina, hindi niya maiwasang magtaka. Bakit parang may kakaiba kay Vincent ngayon? Iba ang amoy nito. Pati ang pakikitungo nito sa kanya tila may pagbabago. Sa dining table ay nakahain na agahan, scrambled eggs, toasted bread, at isang tasa ng kape na may kasamang fresh orange juice. Tahimik siyang naupo at naglagay ng konting pagkain sa kanyang pinggan. Sinulyapan niya si Vincent na bumalik na sa pagbabasa. Ang mga kilay nito bahagyang nakakunot habang tutok na tutok sa mga files. Bakit kaya ibang pabango ang gamit niya ngayon? At bakit para mas malamig ang trato niya kaysa kahapon? Lihim na tanong niya sa kanyang isip. Ngunit bago pa man niya masagot ang sarili, bumalik si Vincent sa kusina bago kinuha ang tasa ng kape sa mesa at muling tumingin kay Patricia. "I have a meeting to attend. Make yourself comfortable." Nito bago naglakad patungo sa pinto. Matapos umalis nito, tahimik na kumain na lang siya, habang ang paligid na puno ng labis na katahimikan. Nang matapos sa pagkain, tumayo siya at kinuha ang pinagkainan. Balak niya itong hugasan dahil wala na rin naman siya ibang gagawin. Oops! Nagulat si Patricia nang may mabasag mula sa likuran niya. Nang lumingon siya, bumungad sa kanya si Vincent, na ngayon, naka-plain polo shirt at pants lang. Agad nangunot ang noon niya dahil doon. "Why are you here? Akala ko ba may pupuntahan ka meeting?" Awkward itong ngumiti bago napakamot sa batok. "Well, about that." Pati ang boses nito parang iba. Maging ang aura nito na parang chill at relax lang. Para bang ibang tao ito sa lalaking kasama niya kagabi at kanina umaga. Pinaglalaroan ba siya ng kanyang isip? "I've decided to stay for a moment. Mamaya na lang ako aalis. I'm sorry if nagulat ka sa nabasag." Doon lang napagtanto ng babae na vase malapit sa pinto ngayon ay durog na. Muli itong tumingin sa nabasag na vase. "Medyo nadulas na ako dito." Dagdag nito na may bahagyang tawa. Pinagmasdan ng babae ang mukha nito. Kahit na ang mga mata ni Vincent, tila mas malambot at hindi na kasing lamig ng kanina. May kung anong bagay na bumabagabag sa kanya. "Are you okay?" Tanong nito. I should be the one asking that.
Are you okay? Tanong niya. Pilit na inaaninag kung ano ang pagbabago. Yeah, of course. Mabilis na sagot ni Vincent, na agad ding yumuko upang pulutin ang mga piraso ng basag na vase. I guess I'm not just used to have someone around. Anito, habang iniingat-ingatang itapon ang piraso sa basurahan. Tahimik na pinagmamasdan siya ng babae, habang pinipilit na iproseso ang mga nangyayari. Napansin niya na pati ang boses nito, mas banayad ngayon. Hindi lang pabango ang nagbago. Pati ang pagkilos, tono ng boses, at pakikitungo ng lalaki tila ibang tao. Paano nangyari to? Kagabi at kaninang umaga, si Vincent ay puno ng lamig at distansya. Ngayon ay parang may ibang taong pumalit. Isang taong mas approachable, mas casual, at tila walang bahid ng tensyon. By the way, Vincent, I noticed something. You smell different today. Iba yung pabango mo kumpara sa kahapon? Oh, that. Nagpalit na ako ng pabango. Napansin mo pala agad? Napahinto ang lalaki sa ginagawa at saglit na patitig sa kanya. At nagbitaw ng isang malambing na tawa. Ngunit ang kutob ni Patricia mas lalong lumalim. Hindi normal ang ganitong pagbabago sa loob ng ilang oras. Okay. I guess I'll just clean up here. Sure. No worries. I'll help you. Mabilis na alok ni Vincent na tila walang pakialam sa pagbabago ng kanyang ugali. Muli itong ngumiti sa kanya. Isang ngiti na sa unang pagkakataon umabot sa mga mata nito. Habang magkasama silang naglilinis, hindi pa rin mapakali si Patricia. Tila isang malaking palaisipan ang nasa harap niya ngayon. Nang matapos maglinis, nagdesisyon siya na pumunta sa pool area. Dala ang ginawa niyang snacks. Humarap siya kay Vincent. Let me help you. Suhestyon nito bago kunin ang tray sa kamay niya, ni hindi siya nakatanggi. Kaya naman hinayaan niya ito bago sumunod dito. Habang naglalakad ang lalaki patungo sa pool area, dala ang tray na may pangmeryenda, tahimik siyang sumunod. Ang araw, unti-unting sumisilip mula sa makulimlim na langit. Nagbibigay ng banayad na liwanag sa buong paligid. Ang hangin, may dalang bahagyang lamig. Ngunit sapat upang magbigay ng konting kasariwaan sa naguguluhan niyang isipan. Pagdating nila sa poolside, marahang inilapag ni Vincent ang tray sa isang maliit na mesa, malapit sa lounge chair. At napansin ni Patricia kung gaano ito kaingat sa bawat kilos. Kanina, hindi ito ang Vincent na kilala ko. Ano nangyari? Patuloy niyang tanong sa kanyang isipan habang pinagmamasdan to. Here you go. Magiliw na sabi nito habang inaabot sa kanya ang baso na iced tea. Thanks. Maikling tugon niya habang inaabot ang baso. Pilit niyang nginitian ng lalaki ngunit sa loob-loob niya, hindi siya mapakali. May isang bagay na hindi tama. Ngunit hindi niya matukoy yon. Ang pagbabago na ugali ni Vincent, ang kakaibang pagpapalit ng pabango, at ang tila magaan itong kilos. Lahat ito parang isang malaking palaisipan na hindi niya mabuksan. Nagdesisyon siyang umupo sa isang lounge chair. Sinusubukan niya maging kalmado habang iniinom ang iced tea. By the way, here. Anito bago kunin na isang maliit na box mula sa bulsa nito. Nagulat pa siya dahil doon. My wedding gift for you. I got a little too occupied kaya nakalimutan ko ibigay kahapon. Hindi maikalma ni Patricia ang puso niya sa hindi niya malamang dahilan. Lalo na makita niya kakaibang titig nito. Kumpara sa naunang tingin nito, mas passionate ito ngayon na para bang ibang-iba talaga ang taong kasama niya ngayon. Wedding gift? Pero hindi naman ceremony yon. Saka wala din kasi ako naihanda. I didn't expect that it needed. Nahihiyang aniya.
bago tanggapin ang maliit na box na yon. Nang buksan niya ito, napatingin siya sa kumikislap na kwintas sa loob ng kahon. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Napaka-elegante ng disenyo. Isang manipis na gold chain na may nakalawit na maliit ngunit napakakinang na diamond pendant. Nagustuhan mo? Tanong ni Vincent na may malumanay na boses, habang bahagyang yumuko upang makita ang reaksyon niya. Ang mga mata nito puno ng init at tila hindi na ang dating malamig. At walang emosyon na Vincent na una niyang nakilala. Of course, it's beautiful. Sobrang ganda. Tugon niya habang pinipilit ang sarili na huwag ipakita ang kabang nararamdaman. Kinuha niya ang kwintas mula sa kahon, habang hawak-hawak ito ng marahan. Ngunit hindi pa rin mawala ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Pwede bang ako na magsuot niyan sa'yo? Alok ni Vincent, bago ito tumayo mula sa pagkakaupo at lumapit sa kanya. Hindi alam ni Patricia kung tatanggi siya o papayag. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, marahan na niyang inabot ang kwintas sa lalaki. Bahala na, ani niya sa sarili. Habang nakatalikod siya, upang isuot ito ang kwintas sa kanyang leeg, naramdaman niya ang mainit na hininga ng lalaki na dumadampi sa kanyang batok. Bahagya siyang napapikit. Ni halos hindi na siya humihinga. Habang sinusubukan, napigilan ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Naramdaman niya ang malamig na metal ng kwintas habang maingat na isinusuot yun ni Vincent sa kanyang leeg. I wanted to give you something special. Something to remind you that we're bound to each other now. Sa sandaling yon, nagulat na talaga siya sa mga salitang lumabas sa bibig ni Vincent. Nilingon niya ito. Pinukol niya ang tingin sa lalaki na ngayon. Nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Ngunit may isang bagay na nagtatago sa likod ng mga titig na yon. Isang bagay na tila hindi niya kayang maunawaan. Thank you, Vincent. Mahina niyang sabi, habang sinusubukang intindihin kung ano ang gusto nitong iparating. Nang magsalubong ang kanilang mga mata, naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Na para bang ang bawat kilos at salita ni Vincent ay may mas malalim na kahulugan. Biglang umiti ang lalaki. Ngunit ngayon parang may kung anong misteryo ang bumabalot dito. Let's not dwell on formalities, Patricia. We have all the time in the world to get to know each other in our own way. Anito bago tumalikod at umupo muli sa lounge chair. Hindi siya magsisinungaling. Mas gusto niya ang lalaking kasama niya ngayon kaysa kagabi at kaninang umaga. Hindi niya talaga maipaliwanag kung bakit, pero parang magkakaibang tao ang mga yon. Hey, I thought we're going shopping. Nakangiting tanong ni Patricia kay Vincent na nakatalikod ngayon sa kanya. I'm busy. Pwede ba next time na lang? Nagulat siya sa lamig ng boses nito. Halos 2 buwan na rin simula na ikasal sila sa papel. At sa loob ng 2 buwan na yon, hindi niya mabasa ang asawa. Paiba-iba ito ng ugali. Minsan tahimik lang, hindi umiimik. Minsan naman sobrang cold na palaging busy. May times na sobrang kulit naman ito to the point na nakakaasar na. At syempre may time na kalmante ito kung saan payapa ang puso niya. Did I do something to upset you? You were calm and sweet yesterday. Patricia, please, I'm busy. Biglang nanlamig ang paligid ng marinig na babae, ang malamig na tugon ni Vincent. Mula sa kasalukuyang nakangiti niyang muka, unti-unting nawala ang kislap sa kanyang mga mata. Nakatalikod ang lalaki sa kanya, habang abala sa harap na laptop at mga nakakalat na papeles. Tila wala ni katiting na intensyon na lingunin siya. Bahagya siyang napasinghap. Napilit pinipigil ang anumang emosyon na maaaring sumabog. Here he is again. His cold version. Alright. I understand. Mahinang sabi niya, habang pinipilit maging kalmado. Kahit labis na siya naguguluhan. Ako na lang mag-isa.
Sagot niya bago tumalikod at naglakad palabas ng study room. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa pintuan, hindi niya maiwasang maisip kung ano nangyayari. Ba't ganito? Ba't ang hirap basahin ng asawa ko? Sa 2 buwan na magkasama sila sa ilalim ng iisang bubong, hindi pa rin niya matukoy kung sino ba talaga si Vincent. Ang pabago-bagong ugali nito, nag-iiwan sa kanya ng maraming katanungan. Parang bawat araw, isang bagong anyo ang pinapakita nito sa kanya. Nang makarating si Patricia sa labas ng bahay, saglit siyang huminto at tumingala sa langit. Ang makulimlim na himpapawid, tila sumasalamin sa naguguluhan niyang isipan. Naalala niya na ibang-iba ito na nakaraang buwan. Ibang-iba ngayon. Patricia, halika na, you're taking too long. Malambing na boses ni Vincent mula sa pinto ng kwarto nila. Sandali lang, Vincent. Tugon naman niya habang nagmamadaling nagbibihis para sa kanilang dinner date. Pagkalabas na ng kwarto, sinalubong siya ng lalaki na isang malapad na ngiti. Tila ba wala itong iniisip na anumang problema. Hinawakan nito ang kamay niya at magiliw na hinalikan yon bago siya igiya palabas ng mansyon. Sa mga panahong yon, tila walang ibang tao sa mundo kundi silang dalawa lang. Ngunit kapag sumasapit ang umaga, magigising na lang siya sa isang Vincent na malamig, na tila ba walang anumang koneksyon sa kanilang naging masayang sandali. Ipinilig niya ang ulo habang nakaupo ngayon sa veranda. Pinagmamasdan ng naglalagasang dahon, napapikit siya at muling binalikan ang pagbabago sa ugali ni Vincent. Alin ba ang totoo? Sino ang tunay na Vincent na pinakasalan ko? Ngunit napukaw ang kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng mga yabag papalapit. Paglingon niya, nakita niya si Vincent na lumalabas mula sa mansyon. Ngunit ngayon ibang aura naman ang dala nito. Isang maamong ngiti ang sumalubong sa kanya at may kakaibang lambing sa mga mata. Hey, napag-isipan ko na let's go shopping after all. Masiglang sabi ni Vincent na para bang walang naganap na sungitan kanina. I realized I could use a break. What do you say? Naguluhan si Patricia. Ngunit napansin niya may pagkakataong mas mabuting sumakay na lang siya sa agos nito kaysa magtanong. Yeah, sure, let's go. Sagot niya. Kahit sa loob-loob niya, patuloy na bumibigat ang mga tanong sa kanyang isipan. Lumapit ito sa kanya at masuyong hinawakan ang kamay niya. Dahil doon, umagos ang kakaibang kuryente sa buong sistema niya. I'm sorry about my attitude earlier. Pagod lang ako. Babawi ako sa'yo. Tuluyang ipinakawala ng babae ang tampong nararamdaman niya bago tumango. Are you okay? You're really getting moody these days. Huh? Yes, baby. I'm okay. Don't worry about me. Ang totoo, gusto niya pa magtanong. Kasi naguguluhan na talaga siya. Pero parang hindi niya pa kaya. Matamis siyang ngumiti bago hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Nang mas mahigpit. Never mind, let's go. Gusto niyang manatili muna sa oras na to. Sa oras na kalmante at sweet ang asawa. Gusto niyang manatiling mapagmahal ang tingin nito. Na para bang, sa paraan pala ng paghawak nito napakaingat. Nang makarating sila sa mall, pinasok nila halos lahat ng butik. Iba-ibang damit at dresses ang napamili tuloy ni Patricia. Dahil palaging sinasabi ni Vincent na bilhin yun dahil maganda naman. You look much beautiful in that dress. Saad nito habang pinapakita niya ang isang green halter sexy dress. Matamis naman siyang ngumiti bago tumangutango. Natapos ang araw na parang panaginip ni Patricia. Buong maghapon niyang kasama si Vincent at buong araw na yon, puno lang ng tawa nilang dalawa. Baby? Napatigil ang babae sa binabalak niyang pagbukas ng pinto ng kotse na magsalita ito. Halos kumawala ang puso niya sa kanyang dibdib. Huh? Nilingon niya ito. At ngayon, malamlam na ang mata nito na nakatitig sa kanya. Napakalalim ng titig nito. Pero hindi ito ang tipo ng titig na masasaktan siya.
kundi ang uri ng titig na mahuhulog siya, na matutunaw siya. Marahan itong lumapit sa kanya. Hindi na siya makagalaw dahil sa kabang nararamdaman. Pakiramdam niya nanlalambot ang tuhod niya. Nang unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya, tuluyan na siyang napapikit. Hinintay ito na makalapit sa kanyang labi, ang labi nito, at hindi nga siya nabigo. Nang tuluyang maglapat ang kanilang labi, naramdaman ni Patricia ang banayad ngunit papusok na halik ni Vincent. Para bang lahat ng damdamin nito na ipinapahayag ay sa pamamagitan ng paghalik. Sa bawat segundo parang lumulutang si Patricia sa kakaibang pakiramdam na dala ng lambing ng halik na yon. Nawala ang lahat ng kanyang pagdududa, ang mga katanungang bumabagabag sa kanya, at ang lahat ng agam-agam na dulot ng pagbabago ng ugali ni Vincent. Sa sandaling yon, tila wala nang mahalaga kundi ang init ng kanilang paglalapit. Ngunit, bago patuluyang lamunin ng halik, ang buong katinoan ng babae bigla itong bumitaw at bahagyang umatras. Nagtama ang kanilang mata ni Vincent, at si Vincent ay tila nag-aalangan, habang may kakaibang lungkot sa mga titig nito. Patricia? Anito. Bahagyang nanginginig ang boses. I want you to know that no matter what happens, I care about you. I truly do. Naguguluhan ako munot ang noo niya. Ano ang ibig sabihin ni Vincent dito? Hindi niya alam kung paano ipoproseso ang narinig. Ngunit bago pa siya makapagtanong, muling umiti si Vincent, na tila pilit itinatago ang anumang bumabagabag dito. Anyway, let's not dwell on that. Tonight was fun, right? Mabilis itong dagdag, habang pilit binabalik ang masayahing tono ng boses. Napilitan siyang umiti at tumango. Yes, it was. Sagot niya, bagaman may namuong bigat sa kanyang dibdib. Para may hindi sinasabi si Vincent sa kanya, isang bagay na tila hindi nito kayang ipagtapat sa kanya. Teka nga, nahuhulog na ba siya sa lalaking to? Na mukhang may multiple personality disorder? Hey! Inaantok pa na kinurap-kurap ng babae ang kanyang mata nang magising siya sa malamyos na boses ni Vincent. Hey! Sagot niya dito sa inaantok pang boses. Why are you here? It's too early. Tanong niya pero hindi mapigilan ang mapangiti. Sa wakas, ito ang unang umaga na hindi nagbago ang mood ni Vincent. Natulog siya kagabi na may ngiti. Ngayon nagising siya muli habang nakangiti dahil ang matamis itong boses ang bumungad sa kanya. Look at your window. Malambing na saad nito bago masuyong hinawakan ng pisngi. Sinunod naman niya ito. Ngunit agad ding napatigil sa nakita. Agad siyang napaupo sa kama bago takpan ang bibig dahil sa pagkagulat. You bought me trees? Excited na tanong niya habang kinikilig pa. Mabilis niyang tinawid ang pagitan nila at ang glass window na ngayon mas nanawang mataas na puno. Nangalingunin niya si Vincent. Nakatayo na ito habang ang mga kamay nasa bulsa nang suot itong pants. Ang mga mata nito nakangiti, gayon din ang labi nito. Yeah, do you like it? Hindi makapaniwala si Patricia, kaya hindi niya napigilan na magtatatalon. Are you freaking kidding me? I love it! Bulalas niya. Kitang-kita ni Vincent ang labis na kasiyahan sa mga mata ni Patricia. At hindi nito mapigilan mapangiti habang pinagmamasdan siya. Para bang ang kaligayahan ng kanyang asawa, sumasalamin sa sarili niyang puso. Agad siyang lumapit sa lalaki at niyakap to ng mahigpit. You're amazing! This is the best surprise ever! Aniya. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Vincent na tila umaayon sa sarili niyang puso. Anything for you. Bulong ng lalaki habang hinahaplos ang buhok niya. I know how much you've missed the garden back home, so I thought this might help. Sa bawat haplos ng kamay ni Vincent sa kanyang likuran, parang unti-unting naglalaho lahat ng alalahanin ni Patricia.
Ngunit sa kabila ng kasiyahang nararamdaman, may bahagyang kirot pa rin sa puso niya. Sana ito na ang Vincent na magtatagal. Sana hindi na siya magbago bukas. Lumayo siya ng bahagya upang titigan ang mukha ng asawa. I really appreciate this, Vincent. Thank you very much. At kalmante ang puso niya doon. Nakusot ni Patricia ang mata nang marinig ang boses mula sa labas. Nang kunin niya ang cellphone para tignan ang oras, pasado 1:00 pa lang na madaling araw. Humikab siya bago tumayo sa kama at tignan kung si Vincent pa nagsasalita sa ibaba. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at marahang binuksan yon. Sa loob pa lang ng kwarto niya, rinig niya na agad ang pamilyar na boses. Ayaw niya sana makichismis dahil nagtatampo siya sa lalaki. Paano ba naman? Mukhang nawala na naman ito sa mood. Bigla na naman kasi ito naging cold at suplado. Kaya naman natulog siya na maaga para hindi ito makausap na matagal. You are treating her poorly, Tyler. Agad na umakyat ang pagiging curious ng babae. Kaya pasimple siyang sumilip mula sa itaas. Mabilis niyang natuto pambibig na makita ang mga lalaking nasa ibaba. Halos magkakamuka. Teka, hindi. Talagang magkakamuka mga ito. What I'm gonna do, Vince? She's your wife. I don't want her to fall for me. But you don't have to be so cold. Kagaya niyan, natulog siya na maaga. Ang akala niya galit ako sa kanya. Inis na tinuro ni Vince ang isang lalaking kamukhang kamukha nito. Ba't saan ka nagagalit? Ray and Kenzo also treat her so cold. Ako lang ba nagpapanggap dito? Nanginginig si Patricia nang marinig niya ang salitang yon. Para bang binuhusan siya na napakalamig na tubig. But you are the one who's in charge earlier. May nasikaso lang ako sa underground. Tapos pagbalik ko, natutulog na siya. Nakasimangot pa. Sinabunutan ng lalaki ang sariling buhok na para bang sobrang frustrated. I'm doing my best, bro. I'm sorry, okay? I just really don't want her to fall for a wrong guy. I mean, she's your woman. Alam nating apat dito na ikaw talaga yung may kakaibang ugali. You have the charm and calmness. Gusto namin ma-feel ni Patricia na sayo lang yon. Umismid lang ang lalaki bago lumapit sa mga ito. I think we should stop this. Mahinang saad ng isang lalaki na kamukha rin ng mga ito. What are you talking about, Ray? Tumikim ito bago lumapit kay Vince. Sooner or later, your wife will know about us. Hindi kami pwedeng habang buhay magpanggap bilang ikaw. Magugulo ang puso at isip niya. We are making things hard for her. I knew your wife. She's really, really kind and the sweetest person. Hindi niya deserve na malalaman niya na ganito ang setup natin. It might break her. At baka mamaya mahulog siya sa confusion. Ray was right. Vincent, after all, she really looked hurt when we're acting so different. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Kenzo, alam mo naman masyadong delikado kapag nalaman niya, di ba? Oh, come on. The moment she signed the paper, nasa panganib na siya agad. Gulat na gulat si Patricia habang nakikinig lang sa usapan ng lalaki sa ibaba. Hindi siya makapaniwala. For almost 3 months, she was being played off. Sa labis na sakit, hindi na nakita pa ng babae ang vase na malapit sa kanya. Nawalan siya ng balanse at nasagi ito. Dahilan para mahulog ito at lumika ng napakalakas na alingaw-ngaw sa kalakihan ng mansyon. Shit! She heard us. Kaya wala ka ng choice, Vincent. Mariing sabi ni Tyler bago nito tinulak ang lalaki. Baby, please let me explain. Habol ng lalaki habang mabilis siyang umaakyat na hagdan. Pero tila bingi na si Patricia sa mga sinasabi nito. Ang tanging maririnig lamang mula sa kanya, malalim na paghinga na para bang mawawalan na siya ng hangin. Natataranta na siya habang hinahabol ang kanyang luha, kasabay ng kanyang hakbang. Sa sobrang bigat ng kanyang damdamin, tila ang bawat paghinga ay isang sakripisyo. Alam mo bang nasaktan mo ako, Vincent? Mahinang usal niya. Hindi sigurado kung narinig yun ng lalaking humahabol sa kanya. Patricia, please, it's not what you think. Nang maramdaman niyang hindi na siya makakatakas, huminto siya at hinarap ito. Namumula ang kanyang mga mata. Naglalaro ang galit at sakit sa kanyang muka. You lied to me.
Lahat na pinakita niya sa akin kasinungalingan. Sigaw niya habang tinuturo ang mga lalaki sa baba. Tell me the truth, Vincent. Ilan kayo? At sino ka ba talaga sa kanila? Napayuko si Vincent, na halatang may mabigat na pasaning nakalagay sa balikat. I never wanted to hurt you. May rason ako. A reason? Really? So lahat ng ginagawa niyo, lahat ng pinakita niyo dahil may rason? At anong klaseng rason yon na kailangan niyong linlangin ako? Hindi makatingin ng diretso si Vincent sa kanya. Ngunit pilit itong hinahawakan ng mga kamay niya. Ngunit tinatabig yun ni Patricia. Hindi niya kayang tanggapin ang kahit anong lambing mula dito. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung sino yung pinakasalan ko. Nagkulong lang si Patricia sa kwarto niya habang patuloy namang kumakatok ang lalaki sa pinto. Halos kalahating oras din ang itinagal bago nagdesisyon ng babaeng tumayo sa kama at pagbuksan ng lalaki. Vincent, nanginginig ang boses niya habang ang mga mata niya punong-puno ng sakit, pagdududa at pagkabigo. Vincent, ikaw na ba talaga yan? Yes, baby. It's me. It's me. I'm your husband. And I'm not lying this time. Hindi niya na alam kung dapat pa ba siyang maniwala. Kung pinagtataksilan na naman ba siya ng kanyang mga mata. Kahit papuno ng luha ang mga mata ni Patricia, tinitigan niya pa rin na mabuti ang lalaki nasa harap niya. Kung ito ba talaga ang lalaki nagpapatibok ng puso niya? Kung ito ba talaga ang lalaki na sa tuwing hahawakan niya, magkakaroon ng pagdaloy ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema? Kung ito ba ang lalaking minamahal niya? Baby, let me explain everything, okay? I know that you're mad. And I know that I'd hurt you. Pero bago pa man ito tuluyang makalapit, mabilis sinakop ni Patricia ang natitirang espasyo sa pagitan nila. Tumingkaya dito bago hawakan ang balikat ng lalaki at tuluyang sakupin ang labi nito. Doon na pagtanto niya na ito nga ang totoong Vincent. Ang lalaking nagparamdam sa kanya na kamahal-mahal siya. Ang lalaking nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Tama siya. Kahit ilang muka, nakamukha nito ang hiharap sa kanya. Ang puso niya ay makikilala at makikilala pa rin ang lalaking to. I love you, Pat. I don't want to lose you. Halos pabulong na saad ni Vincent, na tila ba hirap na hirap sa pagbigkas ng salita. Kung talagang mahal mo ko, ba't mo ko pinaglaruan? You deceived me. Oo nga't galit siya, pero hindi niya maitatanggi ang init na humahaplos sa kanyang puso, habang hawak nito ng marahan ng kanyang pisngi. I needed to do that to protect you. I needed to do that so I can make sure that no one will ever hurt you. How can you protect me if you're hurting my heart? I'm sorry. My brothers and I came up with this idea. We are known in the underground world as Quadruplet Shadow. We are all well known in every dirty business as mafia. Pero undercover lang namin yon. We are living 3 lives in a row. Bilang mafia, secret agent, and also businessman. Kilala ako sa business world dahil mas kaya kong i-handle yon. But you came, matagal na rin kitang tinitignan ng palihim. Pero nang lumapit sa akin si Mr. Alonzo at humingi ng pabor, I couldn't say no, lalo na ang kapalit ay maging asawa ka. Pero napagdesisyonan pa rin namin 4 na ituloy ang setup. Dahil nga saktong may malaking kaso at operasyon din akong inaasikaso. My brothers had to take over. We had to protect you. Ang daming kalaban na gustong bumagsak kami. At hindi lang basta negosyo ang buhay na pinapasok ko. I couldn't risk your safety. Kung talaga iniisip mo ang kaligtasan ko, ba't ka pa nagpakasal sa akin? Ba't mo pa pinilit na papasukin ako sa mundong to? Because I love you, Patricia. From the moment I saw you, hindi ko napigilang mahulog. Pero ang hirap itago ang tunay na buhay namin sa'yo. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa, na para bang isang saglit na pahinga sa gitna ng kaguluhan. Pat. Lumapit si Vincent at tinawakan ang mukha niya.
Ang mga mata nito puno ng pagsisisi. Let me make it up to you. I will never hide anything from you again. I'll protect you. Kahit pa ako masaktan, just don't leave me. I can't bear to lose you. Marahang napayuko ang babae bago punasan ang huling luha na kumakawala sa kanyang mga mata. Sino ba naman kasing may sabing aalis ako at tatalikuran ka? Nang magtaas siya ng tingin, gulat si Vincent nang makita siya. Ha? Tanong nito. Palagi kong alam na parang iba-ibang tao ang kasama ko. Sa paraan ng paghawak, maging ang pagtawag sa pangalan ko kakaiba. Oo nga. Siguro nga nalinlang niyo ako sa mukha niyo. Pero ang puso ko hindi bulag. Nang sabihin niyo ni Patricia, may kung anong bugso ng emosyon na sumabog sa puso ni Vincent. At bago pa siya muli makapagsalita, marahang hinawakan nito ang kanyang bewang. Umayos ng tayo si Vincent at masuyong hinaplos ang pisngi ng babae bago nito tuluyang sakupin ang labi nito. Isang mahinang tapik ang gumising kay Patricia. Napakabigat pa ng kanyang mata dahil sa pag-iyak at puyat, kaya naman hindi agad siya makamulat. We are being surrounded, Vincent. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. I already checked all the footages. Wala akong nakitang mali. Mukhang may insider. Mahinang saad ng isang lalaki na kamukhang-kamukha ni Vincent. Mukhang si Tyler ang lalaking yon. Nakatulog pala sila kagabi, habang nakaunan siya sa balikat ng kanyang asawa. Nanlamig si Patricia nang marinig ang salitang yon. Surrounded? Anong ibig sabihin nito? Halos hindi pa niya magawang bumangon ng lubusan nang umalis si Vincent. Prepare the guns, susunod kami. Doon na tuluyang nagising ang diwa niya. Anong nangyayari? Ba't may pinag-uusapan tungkol sa baril? Naguguluhan siya habang sinusubukang intindihin ang mga kaganapan. Ngunit ang antok at pagod ay tila pumipigil sa kanya maging alerto. Naramdaman niya ang marahang hawak ni Vincent sa kanyang balikat. Bagya pa siyang iniiling upang gisingin siya ng lubusan. Patricia, baby, wake up. Kailangan nating umalis. Kumunot ang kanyang noo habang tumitig sa asawa. Vincent, ano nangyayari? Ba't may mga baril? Sino nakapaligid sa atin? I have no time to explain this. Pero pagkatapos nito, I'll tell you everything. As in everything. But for now, we need to get you out of here. Nang tuluyan siyang makabangon, tumingin siya sa paligid at napansin ang mga galaw ng taong abala sa paghahanda. Si Tyler, nagbibilang sa ilan pang lalaki na hindi niya alam kung saan ang galing, at sa isang sulok nakita niya si Ray at Kenzo na armado din ng baril. Bago pa siya tuluyang magpakalunod sa kanyang pag-iisip, narinig niya ang sigaw ni Ray. They're getting closer! We need to move now! Nagpapanik na ang paligid. O ang totoo, baka siya lang. Ang tahimik na silid kung saan siya kaninang nakatulog, biglang napuno ng ingay. Hinawakan siya ni Vincent sa kamay. Marahang hinila palabas ng silid. We need to get to the safe room. Tyler, cover us! Tumango si Tyler. Agad na pumwesto sa harap ng hallway habang hawak ang baril. Hanggang mabilis silang naglalakad sa makitid na hallway ng mansyon, naririnig ng babae ang putok ng baril mula sa labas. Pakiramdam niya, naglalakad siya sa isang panaginip, isang bangungot na hindi niya akalain na magiging bahagi siya. Vincent, please tell me what's happening. Pakiusap niya. Pilit pinipigilan ang pag-iyak. Nilingon siya ni Vincent. Ngunit bago pa ito makasagot, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bahay. Stay down! Sigaw ni Ray, habang mabilis silang pinapalibutan ng iba pang tauhan na may hawak na baril. The cars are already parked. We need to get there safe! Mariing sad ni Vincent sa mga kapatid. Tumango naman ang mga ito bago sinigurong walang nakakasunod sa kanila. We're safe now. Tahimik na pinagmasdan ni Patricia ang apat na lalaking tinitignan ng mga baril nila ngayon. Walang duda, magkakamukha talaga ang mga ito na parabang carbon copy. Maya-maya pa lumapit si Vincent sa kanya at masuyo siyang niyakap. Are you okay? Yeah, thank you. Are you sure you're okay, baby? Mahina, ngunit puno ng pag-aalalang tanong ni Vincent
habang hinahaplos ng likuran niya. Dahan-dahan siyang tumango. Pilit na pinipilit ang isang ngiti para sa lalaki. I'm okay. You're here with me, so I'm okay. Narinig niya ang pagtawa ni Ray na ngayon pinupunasan ng barel. See? You're more affectionate. Ni hindi namin mapantayan yan kahit anong gawin namin. Napanguso ang babae dahil ngayon lang ulit pumasok sa sistema niya ang pagtatampo sa mga ito. Hindi niya pa nakakausap ang iba. We are deeply sorry, Patricia. Sa kung paano ka namin tinrato. Okay. Alam namin hindi makatwiran yon. Pero yun lang kasi ang alam namin paraan. Ang nakanguso niyang labi, sandaling umismid bago tinignan ng kanyang asawa na pinipigilang matawa. Okay, fine. You're forgiven. Pero, in the near future, huwag kayo maglalaro ng switch the characters, ha? Lumapit ang tatlo sa kanya, bago ilahad ang kamay sa harap niya. Welcome to the family, sister-in-law. Bungis-ngis ni Kenzo, bago ito kumindat kay Vincent. Tahimik na ang buong safe house. Nakatulog na rin ang magkakakambal, dahil na rin siguro sa pagod mula sa pakikipaglaban. Ngunit, napansin ni Patricia ang mga tauhan ng mga ito nagkalat sa labas ng safe house. Mukhang nagpapalit-palitan ng duty kapag may pagod na. Napabuntong hininga siya. Marahil ito ang dahilan kung bakit inilihim sa kanya ng asawa ang tungkol sa tunay nitong pagkatao. Dahil pati siya madadamay. Pero para sa kanya, mas ayos lang na alam niya talaga nangyayari kesa ilihim sa kanya. Hey, ba't gising ka pa? Nang lingunin niya, bumungad si Vincent. Hey, ba't gising ka pa? Pag-uulit nito ng tanong. Hi. Sagot ni Patricia. Isang tipid ng ngiti ang bumalot sa kanya muka. Hindi lang ako makatulog. Nagmumuni-muni muna. Tuluyan ang lumapit sa kanya si Vincent. Ang hakbang nito tahimik, ngunit puno ng determinasyon. Nang makarating to sa likod niya, marahan siyang niyakap. Ang bisig nito mahigpit ngunit masuyo. Ramdam niya ang tibok ng puso nito sa kanyang likuran. About earlier, I'm sorry if you had to go through that. Bulong ni Vincent habang isinasandal ang baba nito sa kanyang balikat. Pumikit si Patricia. Pilit isinasantabi ang mga emosyon na nagbabantang muling bumalot sa kanya. Hindi mo kailangan mag-sorry. You were there, protecting me. All of you were. Hindi niyo naman hinayaan na madapuan ako ng kahit isang alikabok na gawa ng mga bala. Patricia, alam ko mahirap para sa ito. I know I put you in danger. Kaya nga dati, I didn't want you to know. But now I realize na mali yun. You deserve the truth. But I wanted to keep you away from this mess. Vincent, hindi mo naman kailangan itago ang kahit ano sa akin eh. Nandito na ako. Kahit anong mangyari, I want to be with you. I want to fight with you. Napayuko si Vincent. Ngunit makikita sa kanyang mata ang bahagyang pagluwag ng nararamdamang bigat. Marahan niyang hinalikan ng noo ni Patricia bilang tugon. Nagising naman si Tyler. Kaya lumabas muna siya ng sariling kwarto. Sir, secured na ang perimeter. Wala na po ibang movement sa paligid. Good. Keep the rotation tight. Huwag kayo magpapabaya. Baka sinusubukan lang tayong parelaksin ang mga kalaban. Yes, sir. Hindi maiwasang tumingin ni Tyler sa kapatid niya si Vincent. Natahimik pa rin nakatayo kasama si Patricia. Para sa kanya, ibang klase ang pagmamahal ng kanyang kakambal sa asawa nito. Kahit sila nagulat sa pagbabago nito, nakita niya kung paano nagbago ang kuya nila mula nung dumating si Patricia sa buhay nila. Ang dating malamig at seryosong lalaki, tila nagkaroon ng dahilan para ngumiti muli. Vincent, tawag ng binata habang papalapit sa dalawa. We need to talk. Napakunot ang noon nito. Alam niya may sasabihin si Tyler na hindi dapat marinig ni Patricia. Baby, stay here. I'll just talk to Tyler. Tumango naman si Patricia. Anong balita? Tanong nito nang sila na lang dalawa ni Tyler ang magkausap. The insider. We still don't know who it is.
But I'm sure, someone from the inside leaked our location. Hindi makakagalaw na ganito kabilis sa mga kalaban kung wala silang sapat na impormasyon. Napatitig si Vincent sa kapatid. Nagtatagis ang bagang nito. We need to find out who it is. Ayoko na maulit ang nangyari kanina. Lalo na kung si Patricia madadamay. I already started investigating. But Vincent, you need to prepare yourself. Kung sino man ang nagtakasil sa atin, it's one of our trusted person. Just keep your eyes open. We can't risk anything. Ngayon pa ba? Ngumisi naman si Tyler. Dahil sa sinabi niya ni Vincent. Yeah, of course. Are you okay? Tanong ni Patricia na makita siyang papalapit. Tyler mentioned something. May insider na nagtaksil sa amin. Di pa namin alam kung sino. Pero malapit sa amin ang taong yon. Nagulat si Patricia dahil doon. What? Paano nangyari yon? Akala ko ba maingat kayo? We are careful. But at some point, nalusutan niya pa rin kami. Tumahimik si Patricia. Pinoproseso ang mga naririnig. Vincent, I'm not going anywhere. I know this is dangerous, pero mas pipiliin kong mapahamak kasama ka. Kaysa ligtas na malayo sa'yo. Hindi ako matatakot dahil alam ko nandyan ka para protektahan ako. Baby, mahal mo na ba ako? Kinakabahang tanong ng lalaki. Napakurap-kurap naman si Patricia bago mahinang natawa. You're so silly. I am not here if I don't love you. Mag-walk out ako at aalis dapat nung nalaman ko na nagpapalit-palit kayo na magkakapatid. But I stayed because I love you. Halata ang pagkagulat sa mga mata ni Vincent. Nakakaramdam talaga ako na parang may mali. Just like what I said when you first admit. Pero I know exactly where my heart belongs. May pinili na agad ang puso ko. And my heart shows those eyes na kung tumingin sa akin punong-puno ng lamlam at hinhin. You were too careful. Kaya nangibabaw ko sa iba. Well, acceptable naman kasi sabi nila, sinasadya nila yun para hindi ako ma-fall sa kanila. Bago pa man tuluyang matapos ni Patricia ang sinasabi, hinila siya ng lalaki at hinalikan siya sa labi. Gulat na napamulat ang babae nang marinig ang pagtikim ni Ray. Gising na rin pala ito. Tell me, it's important, Ray. Kasi kung hindi, ikaw ang gagawin kong shield sa labas ng safe house. Masungit na ani Vincent. Chill, I'm sorry to disturb you too. May kailangan ka makita. Tumangulang naman si Vincent. Bago nito marahang hinagka ng kanyang noo. Stay here, okay? I'll just check on something. Tumango siya. Bagamat may bahagyang pag-aalala sa kanyang mata. Be careful. Masuya itong umiti. Bago sinundan si Ray, papunta sa study room ng safe house. What's this? Nakita ni Vincent ang nakahandang laptop na bukas at may mga file na pinapakita. Mga log ng communication natin. Nakahanap ako ng anomalya. Mga encrypted messages na lumalabas mula sa system natin. Pero hindi natin matrace kung kanino galing. Paano nangyari to? Akala ko ba secured ang sistema natin? Secured nga. Ani Tyler. Halatang naiinis na ito. Pero mukhang may taong may access ng protocols natin at kung sino man siya magaling at matagal nang naghahanda para gawin to. Kailangan nating malaman kung sino nasa likod nito at kailangan nating magbadali bago sila gumawa ng susunod na hakbang. I agree on that. Sagot ni Ray. Habang pinag-uusapan ni Vincent, Tyler, Ray at Kenzo ang problema ng kanilang system, isa sa mga tauhan nila mabilis pumasok ng study room. Sir, may gumagalaw na sa labas. Papalapit na sila. Tumayo si Vincent at agad nagbigay ng utos. Secure, Patricia. Ihanda ang lahat. Huwag hayaang makapasok ang kahit sino. Sumang-ayon ang lahat at mabilis nagsipaghanda. Si Tyler dumiretso sa mga tauhan para i-coordinate ang gagawin nilang depensa. Naiwan si Vincent na mabilis bumalik kay Patricia. Patricia, we don't have much time. Stay here. Do not go out.
Huwag kang magpapakita hanggat di kita sinasabihan. Naintindihan mo ba? Ngunit bago pa makasagot ang babae, bigla nilang narinig ang malalakas na putukan sa labas. Sa isang iglap na lang na yon, biglang napuno ng ingay ang tahimik na paligid. Vincent! They're here! Agad siyang bumalik kay Patricia. Stay here. At sa labas ng safe house, nagmistulang digmaan ang nagaganap. Ang madilim na kapaligiran, biglang nagliwanag sa dami ng pumuputok na bala. Kenzo! Sa kaliwa! Sigaw ni Ray. On it! Si Vincent naman, nasa harap, na ngayon nangunguna sa depensa. Hindi mapakali si Patricia, habang naririnig niya ang putukan mula sa labas. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa kundi maghintay. Maya-maya, bigla niyang narinig ang yabag ng paa papalapit sa pinto. Kumunot ang kanyang noo. Hindi yun si Vincent. Biglang bumukas ang pinto. Nakita ang isang lalaki na hindi niya kilala. Nagtama ang kanilang mga mata. Agad nagmadaling tumakbo si Patricia papunta sa kabilang kwarto. Hey, stop! Sigaw ng lalaki. Agad siyang nagtago sa likod ng isang pader. Napilit pinipigilan ng sariling magpanik. Napansin naman ni Vincent ang biglaang pagkawala ng koordinasyon sa mga kalaban. Tyler, ano nangyayari? Distracting us! May ibang grupo ang pumapasok sa loob ng safe house. Patricia! Saad niya at mabilis tumakbo papunta sa loob. Pilit na nagtatago si Patricia mula sa lalaking patuloy siyang hinahanap. Nang dumaan ang lalaki malapit sa kanya, kinuha niya ang pagkakataon. Malakas niyang pinukpok ang lampshade sa ulo nito. Napaungol ang lalaki sa sakit at natumba. Ngunit hindi ito tuluyang nawala ng malay. Agad tumakbo si Patricia papalabas ng kwarto. Ngunit bago pa siya magtagumpay, nahawakan siya nito sa braso. Let me go! Nagsisisigaw siya habang pilit kumakawala. Vincent! At hindi nga siya nabigo. Tumatakbong pumasok si Vincent sa loob. Nakita naman ni Vincent na hawak na lalaki si Patricia. Let her go! Natigil ang lalaki, ngunit hindi binitawan si Pat. Hoy, puputok mo yan. Baka hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa kanya. Ngunit imbes magpadala doon si Vincent, ngumisilang siya. Last chance. Madiin niyang saad. Mukhang nag-aatubili pa ang lalaki. Ngunit kalaunan, binitawan nito si Patricia. Agad tumakbo ang babae patungo kay Vincent. Get out! Anito, ang tono puno ng galit. Ngunit imbis na umalis, biglang mataka ito sa kanila. Sa isang mabilis na kilos, naiwasan ni Vincent ang suntok nito. Ilang saglit pa natumba ang kalaban. Tuluyang nawala ng malay. Secure the perimeter! Rinig nilang malakas na utos si Tyler. Habang nililinis ang paligid, dahil ang iba sa mga kalaban umatras na. Mabilis naman tumakbo si Patricia, palapit sa kanyang asawa. I thought I'd lose you. Maingat namang hinaplos ni Vincent ang kanyang buhok. You're safe now. I won't let anything happen to you. You've been eyeing that girl since forever, ah? Ang mga mata ni Vincent nakatingin sa mga litrato at nalipat sa kapatid niyang si Ray na ngayon umiinom ng alak. She's someone who's special to me, Ray. Mind your own business. Mahinang pagtawa naman ni Kenzo ang nakapagpakunot sa noo niya. Bro, paano namin imamind ang sarili namin business? Eh kung ang iyo ay kanya at ang kanya ay sayo, we're switching places, remember? Tama naman ang sinabi nito. Simula nang mamatay ang magulang nilang quadruplets, inakala din ng lahat na patay na ang quadruplets ng mga Merillo at tanging si Vincent lang ang natira. Inilihim nila yon sa buong mundo, sa kahit sino, para mapanatili nila sa sarili nilang mga kamay ang operation nila sa underground, maging sa Agent District. Pero wag nating idami si Patricia dito. Wala sa sariling aniya, bago ilapag ang mga pictures at kunin ang baso na may alak. Ano bang plano mo, Vincent? Ikaw to nagsabi na ipagkakasundo ang dalagang yan sa notorious criminal. If you really like her that much, you have to move faster. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na apat tayo? At alam niyo naman na hindi ko kaya magstay sa isang lugar dahil sa mga trabaho natin. Naputol ang balak sabihin ni Vincent na magsalita si Kenzo. Then, let's switch again.
Kagaya lang naman yung trabaho yan eh. Magpapanggap tayo. Every 2 days, switch back. Come on. Besides, kapag nasa poder natin si Patricia, no one will ever lay a finger on her. We will protect her, like we always do. Tumikim siya, bago muling nagsali ng alak sa baso. Fine. Just to keep her safe from her ambitious parents. Nakatayo si Vincent sa harap ng altar. Nakaitim na 3-piece suit siya, ngunit halatang kinakabahan. Hindi niya maalis ang ngiti sa kanyang labi, habang hinihintay ang pagdating ni Patricia. Habang sa tabi niya, nakatayo ang 3 niyang kapatid, sina Ray, Kenzo at Tyler, na ngayon, nagsisilbi niyang best man. Bro, huwag ka kabahan, she's yours. Mahinang biro ni Kenzo na nagpatawa sa kanilang lahat. Oo nga, Vincent. Kung nalampasan mo ang lahat ng laban natin, sigurado akong kaya mo rin ang kasal na to. Huwag ka lang papa-under. Napailing na lang si Vincent at hindi sumagot. Sa halip, ang kanyang atensyon napunta sa dulo ng aisle nang magsimulang tumugtog ang wedding march. Lahat ng tao tumayo at tumingin sa babaeng papalapit sa altar. Si Patricia, ang kanyang napakagandang bride. Nakasuot ng simpleng wedding gown, ngunit bagay na bagay dito. Habang naglalakad, umiiyak na siya, ngunit ang mga ito luha ng kaligayahan. Nang maabot niya na si Vincent, maingat niyang inabot ang kamay nito. Hi. Mahinang sabi ni Patricia. Hi. Sagot ni Vincent, na ngayon hindi na rin maitago ang kanyang emosyon. Nang magsimula na ang ceremony, napuno yun ng tawa at luha. Vincent? Maraming beses ako nagtangkang tumakbo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi ko kaya mawala ka. Pero ngayon, alam ko na wala akong dahilan para tumakbo dahil ikaw ang tahanan ko. Ani Patricia. Nanginginig ang labi ni Vincent habang mapagmahal na nakatitig dito. Baby, I promise to love you, to protect you, at hindi ko hahayaang may makasakit sa'yo kahit pabuhay ko ang kapalit. Let's make good memories and create a happy family. Matapos yon, itinaas ni Vincent ang belo ni Patricia at doon niya na sinakop ng halik ang labi nito. Finally, official na. Ani Tyler, sana naman magtagal kayo at wag masyadong madrama. Drama? Biro ni Ray. Paano kung kailangan ulit mag-switch ng places? Yun ang totoong drama. At sino naman nagsabi na malilin lang niyo ako ulit? Ha? Aber? Buwelta naman ni Patricia, kaya natawa ang quadruplets. Hindi na sa'yo, siguro sa mga magiging pamangkin na lang namin. Nagkatawa na magkakapatid. Napailing-iling naman ang babae sa kulitan ng mga ito. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang kanyang asawa. May isang hiling pa ako. Ano yun? Sayaw tayo? Malambing na sagot ni Vincent sabay kindat. Nakangiting tumango si Patricia at magkahawak kamay silang pumunta sa dance floor. Sa saliw ng isang malambing na kanta, nagsimula silang sumayaw. Para bang sila lang ang tao sa mundo ng mga sandaling yon. Thank you for marrying me. Malamyos ang tono na bulong ni Vincent. Thank you for choosing me. Abot tenga naman ang ngiti na sagot ng babae. Ipinahinga niya ang ulo sa dibdib ng asawa. Rinig na rinig niya ang kabugnon. At alam niyang parehas sila ng nararamdaman. Dahil sa pagkakataong ito, sigurado na siya na kahit may 1,000 kamukha ang kanyang asawa na iharap sa kanya, makikilala ng kanyang puso ang nag-iisang lalaking minamahal niya. At ito ay si Vincent Mirilio at wala nang iba. The end.